Kumusta po ako si Dr. Mila Dela Paz at inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na tahakin ng maganda at komplikadong paglalakbay ng pagtanda na nakatuon sa pagbawi ng ating sigla at kagalingan sa ating mga huling taon. Kung ilang linggo na po kayong hindi nakakaramdam ng tunay na kasiglahan, kung nahihirapan kayo sa hindi mahimbing na pagtulog, kung nagsisimula na kayong mag-isip, kung ang mga araw ng malalim na sensualidad, maningning na enerhiya at tunay na pagiging kayo ay nakalipas na, ang mensaheng ito ay para sa inyo dahil may isang simpleng bagay na maaari ninyong gawin ngayong gabi na maaaring magbago ng lahat. Ako po ay isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 3 dekada ng klinikal na karanasan. Nakatulong na ako sa libu-libong kababaihan sa kanilang edad, 60, 70 at 80, na mabawi ang kanilang enerhiya, kumpiyansa at panloob na ningning. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi mula sa isang aklat. Ito ay nagmula sa isang pasyente, isang babae na nasa kanyang 80s, isang matalino at eleganteng alagad ng sining na may kislap sa matang nagsabi sa akin na araw-araw pa rin siyang nakakaramdam ng sigla at hindi kailanman umasa sa mga hormone o sleeping pills. Siyempre, kinailangan kong tanungin kung paano. Ang kanyang sagot, isang merienda bago matulog. Hindi isang tableta, hindi reseta, hindi isang gimmick, kundi isang maliit na mangkok ng tunay na pagkain na may 4 na sangkap na malamang ay mayroon na kayo sa bahay. At ang siyensya sa likod nito ay lubos na ikinagulat ko dahil ang meriendang ito ay may ginagawang pambihira. Tinutulungan nito ang inyong katawan na makamit ang mas malalim na pagtulog. Dahan-dahang binabalanse ang inyong mga hormone, pinapakalma ang nakakainis na pagkabalisa, sinusuportahan ang kalusugan ng inyong sirkulasyon at pinasisigla ang mga neurotransmitter na kumokontrol sa mood at pagnanasa lahat habang kayo ay natutulog. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano ito, kung paano ito gumagana, at kung paano ninyo ito sisimulang gamitin ngayong gabi. Maniwala kayo sa akin, hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Bago tayo magpatuloy, kung handa na kayong bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan at tumanda ng may grasya at lakas, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at itapang bell para hindi kayo makaligtaan ng anumang life-changing tip na partikular na ginawa para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Sige, himayin natin ito at magsimula sa pinakaunang sangkap. Isang bagay na tila simple, kahit ordinaryo, ngunit nagtataglay ng nakakagulat na kapangyarihan pagdating sa sigla ng kababaihan, ang saging. Una, saging, ang neurochemical powerhouse. Noong bata pa ako, pinapanood ko ang aking lola na kumain ng saging gabi-gabi bago matulog. Wala siyang gaanong sinasabi kung bakit at hindi ko na ito pinag-isipan pa. Tila isa lamang itong simpleng ugali, isa sa mga tahimik na gawain ng mga matatandang babae. Pagkatapos lamang ng ilang dekada, matapos gamutin ang libu-libong kababaihan na nakikipaglaban sa mababang enerhiya, pabago-bagong mood at kumukupas na kumpiyansa, na napagtanto kong may malaking pakinabang pala sa ginagawa ng aking lola. Ang saging, gaano man kasimple ang itsura, ay isa sa mga pinakahindi napapansing kasangkapan ng kalikasan para sa kalusugan ng kababaihan. At hindi ko lang tinutukoy ang potassium, bagamat nakakatulong ito sa presyo ng dugo at kalusugan ng puso. Hindi ang tunay na kapangyarihan ng saging ay nasa mas malalim na bagay na tinatawag na tryptophan. Ang tryptophan ay isang amino acid, ngunit sa inyong utak ito ang hilaw na materyal para sa isang bagay na mas mahalaga, mga neurotransmitter. Ito ang mga kemikal na mensahero na humuhubog sa inyong nararamdaman kung paano kayo natutulog
kung paano kayo naghahangad at oo kung paano ninyo nilalakbay ang mga emosyonal na alon ng buhay. Kapag mababa ang inyong tryptophan levels, hindi lang kayo pagod. Kayo ay balisa. Nararamdaman ninyong hindi kayo konektado. Ang inyong pagnanasa para sa intimacy ay humihina. At ang inyong kakayahang matulog ng mahimbing, naglalaho rin iyon. Ang saging ay mayaman sa tryptophan at ginagawa ito ng inyong katawan na serotonin ang kemikal na nagpapasaya na may direkta ring papel sa pakiramdam ng kagalingan at pagnanasa. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang serotonin ay isa ring pasimula sa melatonin, ang hormone, na tumutulong sa inyong makatulog at manatiling tulog. At heto ang pinakamaganda, ang malalim at nakapagpapanumbalik na tulog ay kung kailan nag-aayos ang inyong katawan, binabawasan ng cortisol, ang stress hormone, na nag-aambag sa taba sa tiyan at binabalanse muli ang inyong buong sistema. At hindi lang iyon teorya. Nakita ko itong nangyari sa mga totoong babae sa totoong buhay. Isa sa aking mga pasyente si Jing Elena, isang 67 taong gulang na retiradong libraryan mula sa Quezon City, ay lumapit sa akin pagkatapos ng ilang buwang paghihirap sa pagkabalisa at pagpapawis sa gabi. Pinag-iisipan niya ang hormone therapy, ngunit hiniling ko sa kanya na subukan muna ang isang simpleng bagay. Nagdagdag kami ng ilang pangunahing pagkain sa kanyang gawain at isa sa mga ito na hulaan ninyo ay isang saging gabi-gabi. Isa lang. Sa loob ng 2 linggo iniulat niya hindi lamang ang mas mahusay na pagtulog kundi pati na rin ang pakiramdam na mas kalmado at nakasentro sa araw, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang buwan. Nagulat siya, ngunit para sa akin, ito ay may perpektong kahulugan. Bukod sa tryptophan, binibigyan din kayo ng saging ng malakas na dosis ng bitamina B6 at magnesium. Ang B6 ay mahalaga para sa paglikha ng mga neurotransmitter at pagtulong sa inyong katawan na i-metabolize ang estrogen na susi para sa postmenopausal hormonal harmony. Ang magnesium ay isang himalang mineral para sa mga kababaihan na tumutulong na i-relax ang mga kalamnan, pag-aani ng tensyon at suportahan ang density ng buto. Ang kakulangan sa mga nutrient na ito ay maaaring tahimik na sumabotahe sa inyong kagalingan. Ngayon, nais kong maging malinaw, hindi ko sinasabing ang saging ay isang magic cure. Ngunit kapag ginamit ng may diskarte, lalo na bago matulog, nililikha nito ang pundasyon na kailangan ng inyong katawan upang gumana kasama ang kalikasan, hindi laban dito. Pinapakalma nito ang inyong nervous system, pinapakain ang inyong utak ng chemistry, ng kasiyahan, sinusuportahan ng balanse ng hormone, at tinutulungan kayong makuha ang malalim na pahinga na kailangan ninyo. At hindi tulad ng isang tableta, ginagawa nito ito nang marahan walang side effects at kaayon ng natural na ritmo ng inyong katawan. May mga babaeng napapangiti kapag iminumungkahi ko ang saging bilang bahagi ng kanilang routine bago matulog. Ganun lang, tanong nila. Ngunit 2 linggo pagkatapos, ang pagdududa ay nawawala, napapalitan ng ibang bagay, katahimikan, enerhiya, at para sa ilan, ang tahimik na kagalakan ng pag-alam na hindi pa sila nawawala sa eksena. Iyan ang kapangyarihan ng tunay na pagkain at ang karunungan ng pagpapabagal, pakikinig sa inyong katawan at pagpapakain dito ng kung ano ang tunay na kailangan nito. Ngunit ang saging ay simula pa lamang dahil ang susunod na sangkap, isang gintong pampalasa na dating mas mahal pa sa ginto, ay hindi lamang nakakatulong sa mood. Ito ay klinikal na napatunayang nakakabawas ng hot flashes, nagpapataas ng pagnanasa at nilalabanan pa ang ilan sa mga emosyonal na pakikibaka na kasama sa yugtong ito ng buhay. At habang karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala ito, ang isang kurot, bago matulog ay maaring ang grasya na hinihintay ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito at kung bakit ang epekto nito ay higit pa sa kusina.
Kung nandito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay umaantig sa inyo, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo at handa nang bawiin ang inyong sigla. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang susunod na makapangyarihang sangkap. Ikalawa, saffron. Ang pampalasang nagpapagising sa iyong panloob na ningning. Kapag naririnig ng karamihan sa mga kababaihan ang salitang saffron, iniisip nila ang isang pampalasa na hindi pa nila nagamit na katago sa isang sulok ng grocery store o masyadong mahal para bilhin. Aaminin ko ganun din ang akala ko noong una. Ilang taon na ang nakalipas binaliwala ko ito bilang isang magarbong pampalasa lamang para sa kanin. Ngunit may isang hindi inaasahang nangyari. Mayroon akong pasyente na nasa maagang 70s, isang palabiro at masiglang babae mula sa Cebu, nakalalosing lang sa kanyang asawa ng 40 taon. Pagkatapos ng ilang buwang pagluluksa, sinusubukan niyang muling makahanap ng kanyang landas. Lumapit siya sa akin na nahihiya dahil pakiramdam niya ay ganap na siyang blanko. Pakiramdam ko po ay manhid ako. Sabi niya sa akin, parang nawala ang aking kislap. Sinubukan namin ang ilang mga pangunahing bagay, nilinis ang kanyang dieta, tinulungan siyang matulog ng mas mahusay, ngunit ang turning point ay nagmula sa isang simpleng pagbabago. Nagdagdag kami ng saffron sa kanyang panggabing gawain, isang kurot lamang sa maligamgam na tubig na may pulot o iwinisik sa isang merienda bago matulog. 3 linggo pagkatapos bumalik siya sa aking opisina, umupo at ngumiti. "Doc," sabi niya, "hindi ko alam kung ito ay dahil sa pampalasa o sa tulog, pero pakiramdam ko ay buhay na ulit ako." Hindi ko kailanman nakalimutan ang sandaling yon dahil sa likod ng kanyang kwento ay merong totoong siyensya na kailangang marinig ng mas maraming kababaihan. Ang saffron ay hindi lamang isang culinary treasure. Ito ay isang botanical powerhouse na ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina upang gamutin ang lahat mula sa mababang mood hanggang sa mababang libido. At ngayon, sinusuportahan ng modernong klinikal na pananaliksik ang tila intuitibong naunawaan ng mga sinaunang manggagamot. Sa maraming randomized placebo-controlled na pag-aaral, ipinakita na ang saffron ay makabuluhang nagpapabuti sa mga sintomas ng depression at pagkabalisa at binabawasan pa ang dalas at tindi ng hot flashes sa mga menopausal na kababaihan. Ang nagpapabukod tangi sa saffron ay ang halo nito ng mga bioactive compound tulad ng crocin at safranal. Hindi lamang ito mga magagarang pangalan. Mayroon silang tunay at nasusukat na epekto sa nervous system. Gumaganap sila bilang mga natural na mood elevator na binabawasan ng banayad hanggang katamtamang depression, pagkabalisa at stress, 3 sa pinakamalaking hindi nakikitang hadlang sa pakiramdam na masaya at masigla sa ating mga huling taon. Kapag kalmado ang iyong isipan, susunod ang iyong katawan at iyon mismo ang tila sinusuportahan ng saffron. Ngunit mayroon pa. Ipinakita rin sa mga pag-aaral na pinapabuti ng saffron ang libido at pagka-arouse ng babae. Iniisip na gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng sensitivity at daloy ng dugo, ngunit sa pamamagitan din ng pagtugon sa mga psikolohikal na bahagi ng pagnanasa. Para sa maraming kababaihan, ang intimacy ay malalim na nakaugnay sa emosyonal na koneksyon at pakiramdam na maganda sa ating sariling balat. Tinutulungan ng saffron na ibalik ang panloob na balanseng yon. Natuklasan ng isang pag-aaral sa mga postmenopausal na kababaihan na makabuluhang pinabuti ng saffron ang pagnanasa, lubrikasyon at pangkalahatang kasiyahang sekswal. At hindi ito mga kabataang babae. Sila ay mga babae na tulad ng marami sa atin ay inakala na ang kabanatang yon ay maaring sarado na. Ngayon maaaring iniisip ninyo, bakit hindi ko pa ito narinig dati? Ang totoo, hindi nakikinabang ang mga kumpanya ng gamot sa pagbabahagi ng mga natural na alternatibo. Walang patent sa saffron, walang $1 bilyong na kampanya sa advertising.
Ngunit ito ay gumagana at ito ay ligtas na may mahabang kasaysayan ng paggamit ng tao at halos walang mga side effect kapag kinuha sa tamang dami. Mula noon ay inirekomenda ko na ang saffron sa dose-dosenang mga pasyente at madalas kong sinasabi sa kanila ito kapag wala sa ritmo ang inyong katawan, kapag mababa ang inyong mood, kapag ang inyong pagnanasa ay tila malayo o hindi tiyak, hindi ninyo kailangang pilitin pa. Kailangan ninyong muling ihanay. At ang saffron na ginagamit ng tuloy-tuloy ay ginagawa iyon. Hindi nito pinipilit ang sistema. Pinapalusog nito ito, dahan-dahan, unti-unti, ngunit may kapangyarihan. Sinabi sa akin ng isang babae na matapos idagdag ang saffron sa kanyang routine, hindi lang siya nakaramdam ng mas maraming pagnanasa. Nagsimula siyang muling magpinta, mas malayang tumawa, nakaramdam ng pagiging mapaglaro. Yung kislap na minsan ay nawawala sa pagtanda, bumalik ito hindi dahil sa artipisyal na stimulasyon, kundi dahil na ibalik ang chemistry ng kagalakan. At iyon para sa akin ang nagpapabukod tangi sa saffron. Hindi lamang ito nakakatulong sa mga sintomas. Tinutulungan ka nitong makaramdam. Ibinabalik ka nito sa iyong sarili, sa iyong natural na ritmo bilang isang babae. Ngunit ang mood at pagnanasa ay bahagi lamang ng equation. Dahil kahit na nasa tamang lugar ang iyong isipan at bumalik na ang kislap, kailangan pa rin ng iyong katawan na makaramdam ng lakas at suporta. At diyan pumapasok ang susunod na sangkap, isang mainit at nakapagpapagaling na pampalasa na ipinakitang nakakatulong na balansehin ang asukal sa dugo labanan, ang pamamaga at suportahan ang mismong circulatory system na nagpapanatili sa iyong sigla. Ito ay pamilyar abot kaya at malamang ay nasa iyong kusina na. Ang problema malamang na maling uri ang ginagamit mo. Ayusin natin niyan. Ikatlo, Ceylon Cinnamon. Ang circulation supercharger aaminin ko sa inyo. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko ang cinnamon ay isang bagay lamang na iwiwisik sa tinapay o oatmeal. Matamis na kakaginhawa marahil ay nostalgic. Ang lola ko noon ay inihahalo ito sa maligamgam na gatas bago matulog at naaalala ko pa ang amoy na pumupuno sa kanyang kusina sa Batangas na yumayakap sa akin na parang malambot na kumot. Noon hindi ko alam na ang inaalok niya sa akin ay hindi lamang ginhawa. Ito ay makapangyarihang gamot. Karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin. Ngunit hindi lahat ng cinnamon ay pare-pareho. Ang nakikita ninyo sa karamihan ng mga supermarket, ang murang uri ay tinatawag na cassia cinnamon. Ito ay isang malapit na pinsan, ngunit hindi ito ang gusto ninyo kung naghahanap kayo ng paraan upang balansehin ang inyong asukal sa dugo, bawasan ang pamamaga at bawiin ang inyong sigla. Ang uri na kailangan ninyo ay tinatawag na Ceylon Cinnamon, na madalas na may etiketang tunay na cinnamon. At pagdating sa kalusugan ng kababaihan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ito ay isang tahimik na bayani na nararapat sa ating atensyon. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Jing Barbara, isang 70 taong gulang na dating guro. Matalinong babae ngunit bigo. Dumating siya na may mataas na presyon ng dugo, matigas na taba sa kanyang tiyan, at isang pagod na tila abot buto. Ayaw na niyang uminom ng mas maraming gamot. Gusto lang niyang muling makaramdam ng enerhiya. Sabi niya, "Dra de la Paz, hindi ko hinahangad na maging 20. Ayoko lang maramdaman na parang unti-unti akong nawawala." Gumawa kami ng ilang pagsasaayos at isa sa mga ito ay ang pagpapakilala ng Ceylon Cinnamon sa kanyang panggabing routine. Sinimulan niyang idagdag ito sa kanyang panggabing merienda. Minsan sa ibabaw ng saging, minsan ay hinahalo sa herbal tea. Hindi nagtagal. Sa loob ng 2 linggo, nawala ang kanyang pagkahapo sa hapon. 1 buwan. Pagkatapos, nagsimulang bumaba ang kanyang presyo ng dugo. Ngunit ano ang talagang nakakuha ng kanyang pansin? Nagkaroon siya ng mas maraming lakas para sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad at hindi na gaanong namamaga.
Para bang humuhupa ang pamamaga mo, sabi niya sa akin nang nakangiti. Ang Ceylon Cinnamon ay gumagana sa pamamagitan ng pag-target sa isang bagay na pinoproblema ng maraming postmenopausal na kababaihan, asukal sa dugo at insulin resistance. Habang nagbabago ang ating mga hormone, nagiging hindi na gaanong epesyente ang ating katawan sa pamamahala ng asukal na humahantong sa pagtaas ng timbang, pagkapagod at pamamaga. Ang pamamaga na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa ating mga kasukasuan. Sinisira nito ang ating mga daluyan ng dugo. Ginagawa itong matigas at hindi gaanong tumutugon. Ang malusog na sirkulasyon ay ang pundasyon ng sigla. Naghahatid ito ng oxygen at nutrients sa bawat selula sa iyong katawan, mula sa iyong utak hanggang sa iyong balat. Nakakatulong ang Ceylon Cinnamon na natural na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo. Sa sunod-sunod na pag-aaral, ipinakita na binababa nito ang fasting glucose at pinapabuti ang insulin sensitivity. Lahat ng ito ay sumusuporta sa mas malusog na vascular function, mas kalmadong inflammatory response at mas mahusay na pamamahala ng enerhiya. Ang pinaka-nakakagulat sa akin gayunpaman ay hindi lamang ang siyensya. Ito ay ang mga kwento, mga kababaihan na sumuko na sa pag-asa na makaramdam ng enerhiya ay natagpuan ang kanilang sarili na may bagong sigla, hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil sa wakas ay nakukuha ng kanilang katawan ang kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At ang kagandahan ng Ceylon Cinnamon ay kung gaano kadali itong gamitin. Isang sangkapat na kutsarita lang sa gabi ay maaring magdulot ng pagbabago. Ihalo ito sa iyong panggabing merienda. Ihalo ito sa maligamgam na tubig at pulot. O kahit na iwisik ito sa prutas. Nakita ko itong nagbigay ng kumpiyansa sa mga kababaihan. Hindi lang dahil mas marami silang enerhiya, kundi dahil mas nararamdaman nilang kontrolado nila ang kanilang sariling kalusugan. Kapag muli kang nakaramdam ng lakas, kapag alam mong kaya pa ring magpagaling at tumugon ang iyong katawan, may nagbabago sa loob mo. Iba na ang tindig mo. Iba na ang tingin mo sa hinaharap. Ang tahimik at hindi masabing takot ay nagsisimulang mawala. At sa lugar nito ay may dumarating na makapangyarihan katatagan. Ngayon kung ang Ceylon Cinnamon ay ang pampalasa na tumutulong sa enerhiya na dumaloy sa iyong katawan, nang may grasya ang susunod na sangkap, ay ang nag-aayos, nagpoprotekta at nagpapagatong sa buong sistema. Ito ay ginintuan matamis at madalas na hindi nauunawaan. Ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, makakatulong itong suportahan ang iyong mga hormone, ayusin ang iyong sistema at protektahan pa ang iyong mga buto. Sa katunayan, maaaring ito na ang lihim na sandata na hinihintay ng iyong katawan. Pag-usapan natin ito. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para malaman kung nandito kayo at nakatuon sa pagbawi ng inyong lakas. Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na punto. Ito ay isang bagay na hindi ninyo gugustuhing makaligtaan. Ika-4, purong pulutpukyutan raw honey, ang hormonal harmonizer. Mayroong kakaibang ginhawa sa pulutpukyutan. Marahil ito ay sa paraan ng dahan-dahang pagtulo nito mula sa kutsara o kung paano ito amoy init at buhay kapag inihalo sa tsaa. Para sa akin, nagbabalik ito ng mga alaala ng sipon noong pagkabata at ang malumanay na boses ng aking ina na nagsasabing, isang kutsara lang makakatulong yan. Noon iniisip ko ang pulot bilang isang bagay para sa namamagang lalamunan at mga ritual bago matulog. Ngunit habang ako ay tumatanda at ang aking trabaho ay nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang pagtanda at sigla, sinimulan kong tingnan ang pulot sa isang napakaibang lente. Ang purong pulot ang hindi prosesong uri mayaman sa mga enzyme, mineral at antioxidant ay higit pa sa candy ng kalikasan. Ito ay isang tahimik at mabisang kaalyado laban sa mabagal at gumagapang na paghina
na nararamdaman ng maraming kababaihan sa kanilang 50s-60s at higit pa. Pagkapagod, hindi mapakaling pagtulog, brain fog, at ang lumulubog na pakiramdam na hindi ka nalubos na ikaw. May mga babaeng naglarawan nito bilang pakiramdam na hininaan, na parang may nagbaba ng volume ng kanilang buong buhay. Ngunit heto ang hindi na pagtatanto ng karamihan. Sa mga kababaihan, makakatulong ang purong pulot na ibalik ang volume. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Gloria 69 na taong gulang, isang retiradong nurse mula sa Davao. Mabait, ngunit may kabigatan sa dibdib nang pumasok siya sa aking opisina. Ilang taon na siyang hindi maganda ang pakiramdam, sinisisi ang edad, stress, marahil ay masamang kapalaran. Hindi mapakali ang kanyang pagtulog at nararamdaman niya ang isang palaging mababang antas ng pagkabalisa na hindi niya maalis. Hindi ko po maramdaman na ako ito, sabi niya. Gumawa kami ng ilang pagbabago, nilinis ang kanyang dieta, nagdagdag ng kaunting ehersisyo, tinugunan ang kanyang pagtulog, at bawat gabi ay pinapainom ko siya ng isang maliit na kutsara ng purong pulot. Tiningnan niya ako na parang nagbibiro. Ganun lang, tanong niya. 3 linggo pagkatapos, bumalik siyang mas masaya, mas nakapahinga. Ang unang sinabi niya, tama po kayo tungkol sa pulot. Ang sikreto ay nakasalalay sa ginagawa ng purong pulot sa loob ng katawan ng isang babae. Una, sinusuportahan nito ang malusog na balanse ng hormone, hindi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga hormone, kundi sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga kasangkapang kailangan nito. Ang purong pulot ay naglalaman ng boron, isang trace mineral na mahalaga para sa kalusugan ng buto at may mahalagang papel sa kung paano ginagamit ng katawan ang estrogen. Habang bumababa ang antas ng estrogen pagkatapos ng menopause, nagiging kritikal ang pagprotekta sa ating mga buto. Tumutulong ang boron na bawasan ang dami ng calcium at magnesium na nawawala sa ihi at sinusuportahan ang sariling produksyon ng estrogen ng katawan. At iyon ang susunod na punto, tinutulungan ng purong pulot na patatagin ang asukal sa dugo kapag iniinom ng katamtaman bago matulog. Pinipigilan nito ang pagbagsak ng iyong asukal sa dugo sa magdamag, isang karaniwang sanhi ng paggising ng 3 a.m. Ang isang matatag na antas ng asukal sa dugo sa buong gabi ay nangangahulugan ng mas kaunting produksyon ng cortisol at mas malalim, mas nakapagpapanumbalik na pagtulog. At alam natin na ang kalidad ng tulog ay ang pundasyon para sa lahat ng iba pang mood, enerhiya at cognitive function. Ngunit ang mga benepisyo ay mas malalim pa. Ang purong pulot ay puno ng makapangyarihang antioxidants at may mga anti-inflammatory properties. Nakakatulong itong pakalmay ng sistema na nag-aayos ng pang-araw-araw na pagkasira mula sa stress at pagtanda. Para sa mga kababaihan na gumugol ng mga dekada bilang mga tagapag-alaga, nurturer at profesional na inuuna ang lahat, ang ating mga sistema ay madalas na nangangailangan ng banayad na pangangalaga na iyon. Nakita ko ito ng paulit-ulit. Mga babaeng tulad ni Aling Gloria na akala ay wala ng pag-asa na nakaramdam ng pagiging blanko bigo o nakalimutan. At isang bagay na kasing simple ng purong pulot ay nakakatulong sa kanila na muling makaramdam ng kislap. Hindi biglaan, hindi parang mahika, kundi tuloy-tuloy, dahan-dahan palagian. Iyan ang kagandahan ng kalikasan. Hindi ito nagmamadali. Ito ay nagpapanumbalik. Siyempre, hindi lahat ng pulot ay pare-pareho. Ang proseso at pinainit na uri na makikita mo sa plastic na boteng hugis oso ay hindi uubra. Gusto mo ng purong organikong pulot-pulot na buhay pa sa mga enzyme at nutrients. Isang kutsarita lang sa gabi ang kailangan sapat na upang maisaaktibo ang mga benepisyo nang hindi nawawala sa balanse ang iyong sistema. Ngayon, isipin kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama mo ang lahat. Ang saging na nagpapakain sa iyong mga neurotransmitter, ang saffron na nagpapagising sa iyong kagalakan, ang cinnamon na nagbabalanse sa iyong sistema, at ang pulot na nagpapagatong sa iyong mga hormone
at nagtataguyod ng malalim na pahinga, hindi ito isang gimmick, hindi ito hype. Ito ay tunay na pagkain na gumagana kasama ang iyong katawan sa paraang laging nilayo ng kalikasan. Kaya ngayon ang tanong ay, paano mo ito gagawin? Paano mo kukunin ang 4 na sangkap na ito at gagawin itong isang bagay na simple mabilis at makapangyarihan na akma sa iyong buhay? Ang sagot ay mas madali kaysa sa iniisip mo. Sa katunayan, aabutin ito ng mas mababa sa 1 minuto. At kapag alam mo na ang mga hakbang, maaring hindi ka na matulog sa parehong paraan muli. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito eksaktong gawin simula ngayong gabi. Ikalima, paano ito gawin? Hakbang-hakbang. Ngayon narinig na ninyo kung ano ang kayang gawin ng bawat isa sa mga sangkap na ito, kung paano nito naaabot ang iba't ibang sistema sa inyong katawan, isipan, at maging sa inyong mga emosyon. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay dumarating kapag pinagsama-sama ninyo sila. Doon hindi na lamang sila pagkain, kundi nagiging isang ritual, isang paraan upang bawiin ang inyong lakas, inyong katahimikan, at inyong koneksyon sa babaeng dati kayo at nananatili pa rin sa kaibuturan. At ang kagandahan nito ay hindi ito komplikado. Hindi ninyo kailangang maging isang chef. Hindi ninyo kailangan ng magagarang kagamitan at hindi ito aabutin ng higit sa 1 o 2 minuto. Kailangan ninyo lang itong gawin ng may pagkakapare-pareho at kaunting pag-iingat dahil hindi lamang ito tungkol sa pagkain ng isang bagay. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang sandali bawat gabi na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpanumbalik, oras na para muling magtayo. Kaya heto ang gagawin ninyo. Kumuha ng isang hinog na saging, hindi masyadong berde, hindi sobrang hinog, yung uri na madaling durugin ng tinidor. Balatan ito ilagay sa isang mangkok at dahan-dahang durugin hanggang maging pino. Habang ginagawa ninyo ito, huwag magmadali. Ipaalam sa inyong katawan na gumagawa kayo ng mabuti para dito. Pagkatapos kumuha ng isang maliit na kurot ng saffron threads o mga sangkapat na kutsarita kung gumagamit kayo ng saffron powder at iwisik ito sa dinurog na saging. Iyan ang inyong suporta para sa kagalakan at mood. Susunod, magdagdag ng sangkapat na kutsarita ng Ceylon cinnamon. Hindi ang karaniwang uri. Siguraduhin ito ay Ceylon. Haluin ito. Hayaang umalingasawang amoy. Dapat itong maging mainit, nakakapagpakalma, parang isang bagay na sinauna at marunong. Panghuli, patakan ng isang kutsarita ng purong organikong pulot sa ibabaw. Hayaan itong dahan-dahang bumagsak. Ito ang tamis ng kalikasan, ang inyong suporta sa hormone, ang inyong tulong sa pagtulog. Ngayon, kumain lamang ng dahan-dahan. Walang telepono, walang TV, walang mga abala. Kayo lamang ang inyong katawan at ang sandaling ito. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, tratuhin ang meriendang ito tulad ng pagtrato mo sa isang magandang pag-uusap sa isang taong mahal mo, naroroon may intensyon magalang. At kapag tapos na kayo, huwag agad maghugas ng pinggan o mag-check ng email. Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang magpahinga. Ito ay pinakamahusay na gumagana kapag bahagi ito ng isang panggabing wind-down routine. Maaari ninyo itong ipares sa isang basong maligamgam na tubig o herbal tea na walang caffeine kung gusto ninyo. Hinaan ng mga ilaw, magbasa ng isang bagay na nakakakalma. At kapag ang inyong ulo ay dumapo na sa unan, hayaan ang inyong sarili na lubusang sumuko. Dito nangyayari ang tunay na trabaho. Habang kayo ay natutulog, nagsisimulang pakalmahin ng mga sangkap na ito ang inyong nervous system, binabalanse ang inyong mga hormone, pinapawi ang pamamaga, at inihahanda kayo upang magising bilang ang babaeng lagi ninyong nais maging marahil, ang babaeng akala ninyo ay nawala na. Kung gagawin ninyo ito, gabi-gabi sa loob ng hindi bababa, 10 hanggang 7 araw, maaari kayong magsimulang makapansin ng mga banayad na pagbabago, mas mahusay na pagtulog, mas malinaw na pag-iisip, isang kalmadong enerhiya
sa umaga na wala dati. Maaaring magising kayo at mapagtanto na may isang bagay na tunay na nagbabago, hindi sa isang maingay at dramatikong paraan, kundi sa isang tahimik at matatag na paraan tulad ng pag-alala ng inyong katawan sa ritmo nito. May mga babaeng bumalik sa akin matapos subukan ito, mas maliwanag ang mga mata, mas relax ang mga balikat. Sinasabi nila sa akin na hindi lamang sila nakakakita ng mga resulta sa kung paano sila natutulog, kundi sa kung paano nila dinadala ang kanilang sarili sa buong araw. Sila ay mas nakatuon, hindi gaanong magagalitin, mas bukas. Sinabi sa akin ng isang babae na niyakap siya ng kanyang anak na babae at sinabing, "Mas nagiging ikaw ka na ulit, ma." Ngumiti siya nang ikwento niya iyon, hindi dahil sa pisikal na kahulugan nito, kundi dahil sa emosyonal na kahulugan nito. Naramdaman niyang siya na ulit ang sarili niya, at iyon ay isang bagay na hindi maibibigay ng anumang tableta. Ang hakbang-hakbang na rutina na ito ay maaaring simple, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Ang pagiging simple ay madalas na siyang pinakakailangan natin, lalo na sa isang mundong sinusubukang magbenta sa atin ng mga komplikadong solusyon sa mga problemang alam na ng ating katawan kung paano ayusin kung susuportahan lamang ng maayos. Kaya gawin ang hakbang na ito. Subukan ito ngayong gabi. Hindi bilang isang mabilis na lunas, kundi bilang isang gawa ng paggalang sa sarili, isang tahimik na deklarasyon na hindi pa kayo tapos. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong iwan sa inyo ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kung ano ang kakainin o paano ito kakainin. Dahil wala sa mga ito ang gagana kung hindi kayo naniniwala na posible ito. Kaya sa huling bahaging ito, nais kong kausapin kayo, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa babae. At nais kong ipaalala sa inyo ang isang bagay na maaaring nakalimutan na ninyo. Hindi kayo sira. Hindi pa kayo tapos. Naghihintay lamang kayong muling magising. Pag-usapan natin iyan. Pangwakas na kaisipan, hindi pa kayo. Tapos kung umabot kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang kausapin kayo hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa babae na nakakaunawa kung ano ang pakiramdam ng pagtanda sa isang mundong hindi laging alam kung paano parangalan ang prosesong yon. Dumarating ang panahon na tila nilalampasan na tayo ng tingin ng mundo na parang naibigay na natin ang pinakamahusay sa ating sarili, ang ating enerhiya, ating kagandahan, ating layunin. At napakaraming kababaihan ang tumatanggap niyon ng walang laban. Tahimik silang umuurong. Humihinto sila sa pag-asam ng higit pa mula sa buhay. Humihinto sila sa pag-asam ng higit pa mula sa kanilang sarili. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo hindi kailangang maging ganoon. Hindi pa kayo tapos. Malayo pa. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi mahika. Hindi ito isang usong shortcut. Ito ay tunay na pagkain. 4 na simpleng sangkap, saging saffron, Ceylon, cinnamon at purong pulot. Bawat isa ay pinili, hindi lamang para sa kung ano ito, kundi para sa kung ano ang ginagawa nito kapag ipinares sa natural na ritmo ng inyong katawan. Sama-sama gumagana sila upang suportahan ang inyong balanse ng hormone, inyong sirkulasyon, inyong pagtulog, inyong mood, at inyong pagnanasa ng marahan, may kapangyarihan at palagian. At ang pinakamahalaga ay ito gumagana sila kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Walang malupit na kemikal, walang dependency, walang side effects. Isang maliit na gawa lamang ng pag-aalaga bawat gabi na nagpapahiwatig sa inyong sistema. Ligtas ng muling magtayo, ligtas ng magpanumbalik. Nagsimula tayo sa saging. Simple ngunit makapangyarihan. Pinapakain nito ang inyong utak ng mga building block na kailangan nito upang mag-apoy ng kagalakan, suportahan ng serotonin, pakalmahin ang inyong nervous system at gawing maningning na kalusugan ng pahinga. Pagkatapos ay saffron ang gintong pampalasa na muling nagpapagising,
hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong espiritu. Pinapawi ang tensyon, inaangat ang inyong mood, at ibinabalik ang isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan na nawawala sa maraming kababaihan nang hindi man lang nila nalalaman. Mula roon, bumaling tayo sa Ceylon Cinnamon, ang tahimik na manggagamot ng inyong sistema na binabalanse ang inyong asukal, sa dugo binabawasan ang pamamaga at binibigyan ng inyong katawan ng matatag na enerhiya na kailangan nito upang muling gumana ng buo. At panghuli, purong pulot. Matamis oo, ngunit higit pa roon. Dahan-dahan nitong sinusuportahan ang inyong mga hormone, nagtataguyod ng malalim na pagtulog at ibinabalik ang inyong katawan sa balanse kung saan muling mabubuhay ang sigla at kalmado. Lahat ng mga bagay na ito ay nagsasama-sama sa isang panggabing routine na tumatagal ng mas mababa sa 60 segundo upang ihanda. Ngunit ang totoo, hindi ito tungkol sa mga sangkap. Ito ay tungkol sa mensahe sa likod nito. Kapag pinili ng isang babae na gawin ang meriendang yon gabi-gabi, gumagawa siya ng isang bagay na mas malalim. Sinasabi niya, mahalaga pa rin ako. Gusto ko pa rin makaramdam ng sigla. Gusto ko pa rin kumonekta sa aking sarili, sa aking mga mahal, sa buhay. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ninyo. Napanood ko ang pagbabagong ito na nangyari sa napakarami kong pasyente. Mga babaeng pumasok sa aking opisina na pakiramdam ay ubos na pinag-uusapan ng edad na parang isang sentensya sa halip na isang yugto. Mga babaeng pakiramdam ay maliit sa kanilang sariling balat. At nakita ko kung ano ang nangyayari kapag nagsimula silang muling alagaan ang kanilang sarili, hindi nang may pagkakasala o desperasyon, kundi nang may tahimik na dignidad. Mas mahusay silang kumain. Mas mahusay silang matulog. Mas madalas silang nangungumiti. Muli silang nagpapakita sa lahat ng kahulugan ng salita. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagbabago na nagkaroon ako ng pribilehiyong masaksihan. At gusto ko iyan para sa inyo dahil karapat-dapat kayo sa higit pa sa simpleng pag-iral. Karapat-dapat kayong gumising na may enerhiya. Karapat-dapat kayong matulog na ipinagmamalaki kung paano ninyo tinrato ang inyong katawan. Karapat-dapat kayong maramdaman ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pag-alam na ang inyong pinakamahuhusay na araw ay hindi pa tapos. Sila ay nagbubukas pa lamang. Ngayon, aayusin ba ng meryendang ito ang lahat sa isang gabi? Siyempre, hindi. Walang iisang ugali ang nakakagawa niyon. Ngunit kung gagawin ng may pagkakapare-pareho, may pag-iingat at may kaunting paniniwala, maaari nitong ganap na baguhin ang paraan ng pakiramdam, paggana at pagtugon ng inyong katawan. Ito ay isang panimulang punto at minsan iyon lang ang kailangan natin. Kaya subukan ninyo, bigyan ng inyong sarili ng 10 gabi. Sundin ang mga hakbang, dahan-dahan kapag kumakain. Hayaan ang inyong katawan na tanggapin ito. At pagkatapos, ay bigyang pansin ang inyong mga umaga, inyong pagtulog, inyong enerhiya, inyong mood, inyong panloob na ningning. Maaaring magulat kayo sa kung ano ang nagsisimulang muling mabuhay. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa maraming taon ng pagsasanay at sa katunayan mula sa buhay mismo. Ang paggawa ng maliliit at palagiang hakbang upang alagaan ang iyong sarili ay hindi isang gawa ng pagkamakasarili, kundi isang gawa ng malalim na paggalang sa sarili at karunungan. Ito ay pagkilala na mahalaga ang iyong kapakanan at sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili, mas handa kang makisalamuha sa buhay sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong sariling potensyal anuman ang iyong edad. Ilang dekada kang nagbigay sa iba, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong mga responsibilidad. Ngunit ngayon, ito ang iyong sandali upang magbigay ng isang bagay pabalik sa iyong sarili. At hindi ka nito ginagawang makasarili, ginagawa ka nitong matalino, ginagawa ka nitong malakas, ginagawa ka nitong isang babaeng
tumatangging magpakontento. Hindi pa kayo huli. Hindi kayo sira. Hindi pa kayo tapos. Nagsisimula pa lamang kayo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kahit sa maliit na paraan, mangyaring maglaan ng sandali upang ilike ang video o artikulong ito. Ibahagi ito sa ibang babae, isang kaibigan, kapatid ina, na maaring kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa at praktikal na payo. At pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa akin na kasama kayo sa paglalakbay na ito o ibahagi ang inyong sariling mga karanasan. Mahalaga ang inyong boses at sama-sama nating maipapaalala sa isa't isa na hindi pa huli ang lahat upang makaramdam ng sigla-ningning at lubos na pagiging tayo muli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pagtanda ng may grasya at sigla.